At sa ating huling hirit na food trip, siguradong amoy pa lang, alam mo nang nasa food heaven ka na. Sa kalyeng ito kasi matatagpuan ang isa sa mga tinatawag na Dai Pai Dong. Ang open-air kitchen at itinuturing na OG ng Hong Kong street food. At ang main attraction, mga putaheng literally on fire. Dito, hindi lang recipe ang sikretong ipinamamana dahil pati ang lisensya sa pagtitinda, heirloom din. Familiar ba kayo sa mga hawker food stalls? Ito yung mga maliliit na kitchens or maliliit na mga restaurants na nagsiserve ng high-quality food. Ito ay popular sa iba't ibang mga bansa tulad ng Singapore, ng Malaysia, pero meron din sila dito sa Hong Kong. Ang tawag dito ay Dai Pai Dong. Yung Dai Pai Dong, ang ibig sabihin nun, big license. Kasi hindi ka pwedeng mag-operate dito ng mga karinderya or kung ano man kung wala kang lisensya. Minomonitor talaga ng gobyerno. Hi! Hello! This is one of the oldest Dai Pai Dong Yes, in Hong Kong. yes, we have been here since 1956. Wow, 1956! And Dai Pai Dong means big license, right? Yes. License? Yes, here is the license for Oh, this is the license. Yeah. This is your? grandma. Oh, your grandmother. Oh, so the license was given to your grandmother, and your grandmother is still alive? Oh, of course. Oh, okay, okay. The rule is that the owner is still alive, then we can continue the business here. Okay, but when she passes away, can she give the license to you? Just one time. Just one time, she can pass the license to the grandchild or the son, like that. Oh, and do you want to continue it? Yes, we are doing the process for the license continue. Amazing, amazing. Dito na nila niluluto lahat ng mga pagkain. So alam mo kaagad na kung ano yung mga nilalagay nilang ingredients dun sa pagkain mo. Tapos minomonitor talaga ito para to make sure na malinis ang bawat isang dish na isi-serve nila. So makikita ninyo, ang ginagamit nila dito ay yung traditional na wok. Ah! Apoy kung apoy! Ang Cantonese cooking kasi talagang very high heat yung ginagamit nila para mapanatili yung moisture doon sa mga vegetables, doon sa kanilang mga meats. Luto na siya pero napapanatili pa rin yung moisture. Sa sobrang bilis nila gumalaw, ay! Aakalain mong naka-timelapse sila. Okay, let's get ready for our next dish. Tataiman ko si Kuya. Eto na, razor clams ang iluluto niya. Pinakukulaan lang niya ng kaunti, tapos yan, naghulog na ngayon siya ng mga aromatics niya. Sibuyas, bell pepper, 30 seconds pa lang. Very high heat ito. Oops! Ayun na. Woo! Woo! Ngayon yung sauce na. Diyos ko, Lord! Tapos, mabilis na stir fry lang ito. Tapos na! 1 minute 14 seconds. Tapos na agad yung dish. Amazing! Pero syempre, hindi raw pwedeng hindi ko yan masubukan. Like this? Naku, kinakabahan talaga ako. And then? Okay. Okay, like this? Like that? Ang init, ha? And then, I throw it away. Okay. Okay. Diyos ko, Lord! I don't like
anymore. Okay. Okay. Ay! Ito na naman po tayo. Okay, put here. One, two, three, four, five, six. Nahulog! Woo! Very good. Pero sulit daw ang paghihirap dahil ang mga putahing aking matitikman, pasabog daw sa sarap. Okay, tikman muna natin tong beef. Ang bilis lang nito niluto kaya nakakapagtaka na magiging malambot na to. So, makikita ninyo dahil high heat siya, kaya may searing or medyo sunog-sunog na siya ng kaunti. Yun yung nakakapagpasarap dito. Hala! Ang lambot! Paano nangyari yun? Ang sarap! Yung beef malambot, pero sa labas, lutong-luto na siya. Yung, alam mong, na-fry na siya ng maigi. So, meron siyang crunchiness ng kaunti. Pero yung loob niya, sobrang lambot. Tapos, hindi siya dry at all. Sarap naman ito. Okay, tikman naman natin itong razor clams. Nakatikim ako ng ganito noon sa Capiz, pero maliliit lang. Ito talagang giant eh. Sarap din. Medyo may pagka-chewy lang ng kaunti yung razor clams, pero masarap yung garlicky flavor niya. Tikman natin ngayon itong kanilang crab. Ang galing, kinrack na nila yung crab. Alright. Woo! Good. Lasang-lasa mo yung garlic. Medyo may anghang lang siya ng kaunti. Pero panalo.